Bakit importante, boss, lot yung ating yung bakal na dapat lagi nating ginagawa? Ang purpose po niyan para hindi siya nakadikit sa lupa yung bakal. Dahil Nagkaka-cause ng pagkakakalawang ng ating bakal. nagbubuhat tayo ng kolong. Ito ang kolong natin, poster. Yan. Ngayong araw na ito, makakabuhos tayo ng ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yun. Apat na kolong. Ang bubuhusin natin ngayong araw na to. So wala tayong mixer ngayon mga kabrad. Dahil nasa Bulacan pa yung ating mixer. Kaya nagmano-mano lang muna tayo mga kabrad. So ito pa mga kabrad, isang mahalaga para matutunan natin yung kung paano natin patitibayin yung ating mga ginagawang bahay. Ayan, kamukha niyan, meron tayo rito tie beam. Ngayon meron na dito dating bahay. So may dati ng wall. Itong dapat ang gagawin natin. Paano ba kulot ang ginagawa mo dyan? Nagpapalabas po tayo ng bakal. Yan, Para pagkakawitan ng ikakabit natin na tayo. Yun, papalabas kami ng ganito, kamukha nito, poste yan. Buti may natapat na poste. Nakakawit dito, kawit doon, kawit sa baba. Yan. Yun kasi iniwasan natin mga kabrad. Yung pag yan itinusok lang natin dyan, ilang panahon lang mga kabrad makikita mo, may crack na kamukha nito. Sample na yan. Yan, tsak yan inano lang yun. Nakatutok lang. Ganyan ang mangyayari sa ating mga kabrad. Kaya ngayon, ang gagawin ni Boss Lot, ikakawit niya dyan. Dahil hindi niya may kakawit yung buong ang gagawin niya, nagano siya ng, magduduktong siya ng 50. Ayan, yung 50 na yan. Lapit mo doon. Ito. Yan, iuhok niya, ikakawit niya ngayon yan. So, ayan, kakawit. Tapos, yung susunod, dito naman, tapos sa baba. So, ayan mga kabrad. Yan, importante yan mga kabrad. Yan. Para sa tie beam. Ganun din, pagpapunta na tayo doon mga kabrad, ayun. Nakakawit din tayo doon. Yan. Lahat dyan, kailangan bawat poste, biga, magkakaugnay. Kasi yung mga pagdating ng mga, halimbawa ay dumating yung panahon, mga lumilindol, sila yung nagpipigilan o kumbaga sila yung nagdadala sa isa't isa para hindi sila mag-crack. Yan. Susunod naman na ito mga kabrad ito. Yan, tatastasin natin yan. Papalabas din tayo ng bakal dito. I-grind natin to para yung ating CHP nakapasok doon sa loob. Kabrad yung ating column na isa dahil medyo hindi tumapat yung hukay doon kaya may clearance. Pero mga kabrad, importante sa lahat talaga yan yung ating bakal na kalayo sa lupa. Bakit importante, Boss Lot, yung ating yung bakal na dapat lagi nating ginagawa? Ang purpose po niyan para hindi siya nakadikit sa lupa yung bakal. Dahil nagkaka-cause ng pagkakakalawang ng ating bakal. Ito, cost ng kalawang. Yun sa mga basic lang na yan basic. Tapos kailangan yung spacer. Bakit tayo may spacer? Para din nakagitna yung bakal sa ating buhos. Yun, oo. At yung spacer natin, saan nakapatong? Sa bato, para hindi nakalawang. Mali. Dapat spacer, tapos nakapatong sa tile sa bato. Hindi bawal yung
mabawasan yung ano ng semento dahil nagiging nagkakataparan na siya ng bato, di ba? Kailangan solid. May spacer tapos nakapatong ito sa tiles o sa malapad na bato. Yan. Basic yun, basic na. Tapos na mga kabrad yung sa ating tie beam. Ayan, tie beam natin yan. Ayan. Tapos diretso tayo dyan. Pero kaya ito hindi pa binutas para hindi malaglagan ng lupa dun. O ikaw naman, bilang ikaw isang labor, ano yung pinakatimpla natin, standard na timpla natin sa pagbuhos? Sa isang semento, Isang semento, 4 na buhangin, tapos 6 na graba. yon standard yon. Kailangan puno. Yung anong lalagyan ng buhangin at anong lalagyan ng graba? Isang timba, tapos dapat Anong timba? Kumuha ka nga ng timba kung anong timba para may sample. Eh. Ito mga kabrad, yan dyan. Ilang buhangin yan? buhangin. O ilan? Ano, 4? 4. Yung graba, 6. ayan, yan. Magaling ka ng labor. Standard yan mga kabrad. Thank you, Boss Dondon. Yun mga kabrad, yun yung mga simple at mga basic na pagdating sa construction, pagtayo ng struktura, kamukha na ito pagkakongkreto, yun, ganun lagi, standard yun, kahit saan. Unang-una, yung parilya nyo, nakaangat sa lupa, may spacer. Pangalawa, malayo sila sa lupa, hindi nakadikit. Para hindi mag-cause kasi pag-ambakan nakadikit sa lupa, nagko-cause yun ng halawang. Yun mga kabrad, doon may iingat yung mga ating mga kasama rito at saka yun yung standard namin talaga. Kahit naman siguro saan, kahit sinong sa structural engineer, ganun talaga. Kailangan malayo, may space sa lupa, hindi siya nakadikit para noon hindi siya mag-cause ng kalawang. Yun. Tapos yung ating pinakaparilya, kung nandito yung ganitong kakapal yung halo, nasa gitna yung parilya, nakahati sa gitna. Yun yung mga basic. Ayan, sinisiksik niya. Nonong, ikaw naman, ano masasabi mo? Bakit sinisiksik mo? Para Sabi po kapak. para hindi kapak. Very good. Ayan. 4 na ba yan? Kahit isa pa siguro, isa pa. Isa pang ano. Sige. Ayan. Pakalahati. Op, okay na, okay. Dito na mga kabrad, ang kapal naman ng buhos natin dito, nasa 30 or 35 yung thickness niya. Ayan. Para nasa pasok dun sa ano yun. O, so ayan, may 1 point na tayo. 1 point. Dito naman. Kabila. So ito mga kabrad naman yung susunod natin bubuhusan to. So ayun, ganun lang mga kabrad. Tsaka dito mga kabrad, ito kamukha nito. Ang standard natin na sukat ng pagkayong, lalo na pagka mga bungalo lang, hindi sa second floor. Kumbaga, ang parilya natin ay, ang lapad niya 75 cm, 75 cm by 75. Tapos 5 by 5, kumbaga 10 na baka lang ano sa kanya. Ayan yung parilya, makikita niyo. Parilya yan. Bali yan, 75. Tapos ang hukay naman kalimitan, talaga ko 80 ang hukay. Kaya lang naman doon, nagkaano yun dahil sumabit pala yung ating tanse. Hindi napansin natin naghuhukay, kaya nag-adjust tayo dito, kaya nagkaroon ng uwang doon. So ayan.
Yan yung mga basic natin mga kabrad. Yan standard, kumbaga yan yung kahit saan. Importante mga kabrad pagka kayo naglalaglag ng parilya. Siguraduhin na hindi mga nakadikit sa lupa yung ating mga bakal. Yun, napaka-importante ng mga kabrad. Simple lang pero yun ang mahalaga. Lalo na sa mga building. Kailangan mas malalayo. May distansya dun sa lupa. Tsaka yung ating spacer. Ang spacer naman natin, so ito mga kabrad yung spacer natin. Ito yung ginagawin natin doon para umangat yung ating parilya dun sa lupa. Ito 10, ano ito ulit? 10 siya, no? Ito, yung lapad niya nito 10 paikot yan. Itong ano nito, yan yung magiging spacer natin. Tapos ito rin, siguraduhin lang na itong spacer natin na ito nakatuntong sa bato o sa tiles. Yan. Hindi pwede itong dumikit sa lupa. Kasi isa yon nagkukos ng kalawang. Kasi alam niyo naman natin ang kalawang. Pag ang lupa, once na natutungtong ang bakal sa lupa, pag kinalawang na yan, dire-diretso na yan. Ngayon, yun yung pagdating ng panahon, yun yung magpapahina sa building na ginagawa nyo. Ginagawa natin, yan. So, yun lang mga kabrad. Ganun kasimple lang. Pero napakahalaga. Simple pero napakahalaga lalo na sa ating ginagawang mga bahay. Ito mga kabrad, ang sukat nito, puputo lang kayo ng 10 mm, 50 cm. Yan, 50 cm lang to. At saka sa pagbutol ng bakal, kailangan yung walang tapon. Kasi ang bakal natin nasa 6 meters. Kailangan ng putol doon kung hindi 50 cm, 75 cm or 1 meter. Para walang tapon sa pyesa. Yan ang ginagawa natin mga kabrad. So, yan yung design ng ating spacer. Yung kaganapan natin yung mga kabrad dito sa ating site. So ayun mga kabrad, sana kahit paano meron kayong natutunan dito sa ating vlog. Dahil tayo ang ating mga videos ngayon tungkol sa construction naman dahil napakalayo natin sa Bulacan. Nandito tayo ngayon sa Maribeles, Bataan. Kaya siguro matatagalan tayo bago tayo mag-videos tungkol sa ating mga alagang hayop. Dahil matatagalan tayo bago makabalik sa ating mini farm. Kaya sa ngayon, ang mga videos natin ay tungkol sa ating pang-construction at kung ano yung mga simple, mga basic na kailangan nating malaman. Kaya mga brad, maraming salamat. God bless po.